Hello, welcome sa Unicorn Create Sistero. Ako po si Madam P at ito yung reading natin para sa mga Gemini. Take only what resonates, guys. Para sa ibang channel, be sure mag-subscribe ka dito, especially yung Air Sign Philippines kasi si Gemini Air Sign yan eh. So, uh, diyan ako magbibigay ng mga tarot reading na may kinalaman sa, your sign, air sign. So, please do check it out. Madam P, yan yung Facebook page namin. I-search mo na lang ito. Pag di mo ma-search, i-search mo Madam P TV, Unicorn Princess Tarot. Kung ano man yung mga channel, pwede mo yung i-search. TikTok shop, Unipri. TikTok namin, Unicorn Princess Tarot. And then, please do support yung aking band. Vocalista po ako ng bandang Sibol. Gumagawa kami ng music, nagsusulat ako ng kanta. Sana marinig mo rin yan. So, let's start. What do we have here for the sign of Gemini? For the sign of Gemini. Sana mag-comment ka dyan sa baba, guys, ha. Pwedeng heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita ng suporta, pagmamahal. Tsaka sobrang na-appreciate ko yung comment. Kahit po hindi tungkol sa istorya ninyo. Kahit yung heart-heart lang, smileys na comment. Nagpapakita talaga yun ng suporta sa akin. So, sana mag-comment kayo. Let's start what we have here for the sign of Gemini. For the sign of Gemini, please. Spirit guides, angel guides. Okay, isang card na lang para sa main energy mo. Knight of Swords is here. Wait lang. Itong the star, kailangan natin lagyan ng cover. Gusto ko kasing gamitin tong card na to kahit bawal siya. Bawal kasi medyo maarte ngayon sa YouTube. Ayaw niyang may mga inappropriate video na hindi pwede sa mga bata. Ayan. And then you do have here the Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, so sa nakikita natin dito, you are actually dreaming big, which is maganda to. You are a dreamer. No, with the Nine of Swords, hindi ka lang basta dreaming, but you're also doing something para ma-achieve yung mga dreams mo na yan. King of Swords, especially with regards sa iyong profession, sa career mo, you are working hard para ma-achieve yung mga goals mo na yan. Maganda yan, kasi ito with the... Wait lang. Yung sumunod na card, meron din. Anyway, with the Nine of Pentacles, nakikita natin yung success for you. Kung ipagpapatuloy mo to, basta gawin mo lang yung best mo, wag kang susuko. May mga times na gusto mo na talagang sukuan eh. Pero hindi ito magiging hadlang para ma-achieve mo yung success. Yung, kumbaga yung mga maliliit na pangyayari sa buhay mo, wag mong gawing itong hadlang para itigilan or i-stop mo kung ano man yung ginagawa mo. Just keep on moving forward. Ngayon, nakikita natin may mga taong nagiging dahilan kung bakit ikaw ay nalulungkot, nasasaktan, kung bakit gusto mo na itong tapusin. Yung iba pwedeng may kinalaman sa iyong career. Wait lang, kubera natin. Yan, with the devil. So, nakikita natin dito, pwedeng may maybe a boss or someone na parang naging dahilan kung bakit parang ayoko na, pagod na ako, ang hirap niyang intindihin, ganito siya, masyado siyang bossy, etc. Kahit anumang rason yan, na particularly dahil dito sa taong to, with the Eight of Pentacles, pwede may kinalaman sa iyong career. Ito yung nagiging dahilan kung ba't parang mapapagod ka na, nalulungkot ka, gusto mo nang tapusin with the Tower or sukuan kung ano man itong mga bagay nito. Well, don't give up, don't give up. No? Saglit lang naman yan. Kumbaga yung stress ng taong ito or nagpapa-stress sa'yo ay pangsamantala lang to. Pag lumipas naman to mamaya-maya mahipan na naman siya ng magandang hangin na ayos na naman ang mood niyan. So, pagpalipas mo na lang muna. Sino person nakakonect mo pagdating sa love? Person nakakonect mo pagdating sa love? Spirit guides, angel guides pagdating sa love? Spirit guides, angel guides pagdating sa love? Kakonect ng mga Gemini, please. Spirit guides, angel guides. Wait lang. Dito ako medyo sa side na ito para ma-sure natin na makuberan pag may mga picture na ganun. Ace of Pentacles, Three of Pentacles, at saka Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. This could be a new opportunity, new beginning para sa'yo, magbibigay sa'yo ng growth, check your messages, etc. Knight of Wands, nakita tayo dito ng I cannot say if this is a new person or present person, pero may nakita tayo dito na person na magbibigay ng growth sa'yo. May mga offer siya. You do offer the Seven of Pentacles. Pwedeng pagdating sa money, hindi ganun kabilis or ka-fast yung flow ng offer na ito. No?
Kaya nandun yung, pero nandun yung parang gusto mo pa rin, kagustuhan mo pa rin na i-accept kung ano man ito, pero ito ay hindi siya ganoon ka-fast yung money. Pero nandun yung Three of Cups, which is friendship, Ace of Cups, and pwedeng, compared to what you are doing right now, nandito yung puso mo eh. So, whatever this thing, na new beginning na ito, nandun yung kagustuhan mo na i-accept. Because una sa lahat, hindi na importante yung money ngayon. Parang mas importante na sa'yo ngayon yung parang, sana maging masaya man lang ako, no? Well, your sign is a Gemini. You're an air sign, pabago-bago isip. I will give you an idea na itong bagay na ito na pinag-iisipan mo, siguro no, hindi ito yung time na dapat ka magdesisyon ngayon. Why? Kasi we're having Mercury retrograde. Ngayon, lalo na November 9 ang pasok niyan, hanggang November 29. So, I highly suggest mga December 12 or next year ka na mag-decide regarding sa kung ano yung gagawin mo dito. Kung ikaw ba ipupursu mo to or stop mo na to, etc. And then just move to the new phase or new journey of your life, especially sa iyong career. Hindi kasi maganda na magdedesisyon ka during Mercury retrograde. At saka meron tayong Mercury shadow na tinatawag. Especially yung ruling planet ng Gemini is the planet of Mercury. And when Mercury is in retrograde, may pagbagal ng planet ng Mercury na nagiging dahilan para magkaroon ng confusion, misunderstanding, pagkagulo ng isip mo, etc. So, parte ito ng Mercury retrograde. And ito ang maaaring maging dahilan para, ayaw natin na magkamali ka ng desisyon sa ngayon. So, the advice for you is not to make any rush decision sa ngayon. Huwag kang magmadali. Saka mo yan i-finalize pagdating ng next year. And then, ano yung emotions ninyo sa isa't isa ng person ko, spirit guides, angel guides, emotions, spirit guides, angel guides for the sign of Gemini, spirit guides, angel guides for the sign of Gemini. Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Okay, you do have here the Page of Pentacles and the Fool. Okay. The Ten of Pentacles and the Hermit. Well, actually, a person na nakikita natin dito is, it could be a present person, a new person, past person, it doesn't matter. Pero nakikita natin dito with the Hermit, pinoprotektahan niya muna ngayon yung sarili niya, yung boundaries niya sa inyong dalawa, medyo mahalaga to para sa kanya. But I can see friendship with the Three of Cups. At saka soon after, I feel like may mga future pa sa inyong dalawa. Pero huwag kayong magmadali doon sa future kung anong kahinatnan ng connection nito. Just go with the flow. And with the Page of Pentacles, the only advice na may bibigay ko pagdating sa money is huwag kang maging immature pagdating sa paghahawak nito. With the Fool, kasi pwede kang bumagsak dyan eh. So, yun nga, huwag kang magkaroon ng rush decision, huwag kang, katulad ng isang bata, huwag kang, kasi gusto mo to, gusto mo makuha ngayon, huwag ganun. No? It takes time. And, sa love, wala tayong masyadong nakikitang messages. What I can see here with the Ten of Pentacles, there's money. Pero katulad din ng sinabi ko, yung pera kasi, hindi rin yan minamadali. Kung dadating yan kusa sa'yo. Pero allow it na dumating. Huwag mong agarin, huwag mong madaliin. In the near future for the sign of Gemini, just have fun. Baka tulad ng isang bata, pagdating sa paghawak ng pera, hindi niya alam yung value ng pera eh. Pero masaya siya kasi meron siya nito. 'Di ba? For example, meron siya 3 piso. Masaya siya kasi meron siya 3 piso. Hindi lahat ng bata nakalaro niya meron nun. Siya meron. So, happy siya sa kung ano yung meron siya. And at the same time, hindi ka dapat mainggit sa kung ano yung meron ng iba. So, mas matuwa ka na lang, meron ka. Hindi ka wala, hindi ka zero. So, yun yung sinasabi ko. Just have fun, enjoy, lie low lang muna sa ngayon. And you do have here the Six of Pentacles. Yeah, help is coming with the Queen of Wands. May tutulong sa'yo with the Tower. And yung pagtulong na ito, nakikita natin siya na parang tatulungan ka niya na maialis. You do have here the Eight of Swords sa pagkaka-stack mo in the near future. And with the Five of Swords, nakakita tayo ng pagka-cut off or pagtanggal dito sa Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Eight of Cups energy.
Yeah, someone is going to help you. If you're feeling stuck, okay, kung hindi pa man ngayon, in the near future, someone is going to help you with the Queen of Wands energy. Itong taong to, tutulungan ka niya matanggal sa pagkaka-stuck mo na yan. And makakaalis ka sa kung ano man yung mahirap or hindi mo maalisan. And I feel like with the Two of Pentacles, this is something na mas magiging malayo or magiging maganda yung flow or takbo mo sa pag-alis mo dito sa bagay na to. And malaki ang may tutulong nitong taong ito para maisakatuparan or magawa mo yon. And the Eight of Cups is showing to me as future, which is meron kang mga aalisan na mahirap para sa'yo or mahirap para sa kanila na mawala ka, parang ganon. Pero it's for the better, no? Para sa mas better na journey para sa'yo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.